Welcome back mga kaparikoy dyan sa Pilipinas. Magandang gabi at magandang umaga pala sa Pilipinas at magandang gabi sa Canada. Ayan. Araw ng Wednesday, Miyerkules sa Canada at Huwebes naman sa Pilipinas. Ganyan. Di ba? So ngayon ay negative 14, feels like negative 18. Oh. Kasama yung windshield. Ayan, yun ang sasabi ko sa inyo. Sobrang lamig, grabe. Sulit ang lamig. Yung pagong natin dyan, hindi na nakikita. Oh my goodness. Ano na, ang ari-arian natin dyan. Ito, klaber na tayo na naman ng takbo dito. Ilang mamaya-maya na tayo usap. Kalalabas ko lang galing sa work. Ayan, tapos na naman ang ating shift ngayong araw na to. At sa ating mga na-play, mamaya ko na ipopost. Ayan. Ang iba hindi natapos, pero mostly natapos. Kadalasan kasi pag hindi natapos ang isang video, ibig sabihin yun, ang haba ng paharang. Ayan. Kahit 2 oras pa yan, kahit 2 hours pa yung ipi-play mo, then mapansin mo 8 hours ka na nga, hindi pa rin natatapos. Kasi ang haba talaga ng mga paharang. Ayan. Kaya swerte yung mga revenues nyo kung sakali na yung mga na-monetize na yung mga ganda. Ayan. So kaya nilalamig pa ako at malamig pa ang ating sasakyan dahil hindi naman kaya umiinit yan kahit sabihin natin na may remote starter. Ayan, ginagamitan natin ng remote starter yan, pero ibig sabihin ang hindi naman mainit yung loob niyan. Totoo lang, hindi niya kayang painitin lahat ng sa loob, kundi ang pinapainit lang niya ng husto ay yung makina. Ayan, yun talagang purpose ng remote starter sa sasakyan. Yun talaga yun. Okay, saan na tayo? Ayan. Kita nyo yung paligid. Pagka ganyan, ka-dry, ibig sabihin yan solid ang lamig niyan. Ayan, kita nyo walang tubig-tubig. Dry na dry ang semento. Ibig sabihin nun ay solid ang niyan, lamig. Ayan. At katunayan nga niyan, mamaya tigil lang. Hanap lang tayo ng chip. Meron ako mga in-unload sa labas. Malamig talagang yung tuhod mo ay talagang parang alam mo yung buto mo sa tuhod mo parang antigas na parang bakal na kunting lang mababali siya. Yan, ganun ang pakiramdam ko. At katunayan yan, sabi ko nga sa inyo. Ayan. Ayan, ito. Ayan, tubig ito. Kaya ngayon tuloy, nakalimutan kong magano ng tubig, papalamig ng tubig, papaano ng tubig. Dapat kasi naglabas ako ng tubig muna. Hindi ko iniwan sa sakyan yan. Paano kung pa mainom ngayon yan? Frozen. Frozen lahat ng may liquid dito ay frozen. Ito. Yan, frozen din. Pupukpukin mo pa para magiging Ayan. Ayan sinasabi ko sa inyo ngayon. Kaya ang nilalagay ko dito sa
sa ano namin dito sa sasakyan ko ay mga candy at saka biscuit. Ayan, kasi yun, hindi naman talaga napuprosin na yun kasi biscuit dry yan eh. Ayan, mainit na. So, yung ano ko lang, yung steering wheel ay malamig. Ang mga marami na ngayon, mga latest ano ngayon ay ito heated na ang steering wheel. Ayan. Pero itong akin ay hindi siya heated. Heated yung upuan. Ayan. Except lang ito sa steering wheel ko. Hindi siya heated. So umaga na naman kami bukas mga kaparikoy. Kaya pag ganito ka dry ang daan, ayan, pakita ko sa inyo ha. Pag ganito ka dry ang daan, yung takbo ng mga sasakyan ng mga yan, parang summer pa din. Tumatakbo ng 120, 130 mga yan. Kad winter dry. Pero yan kung wet yan, kung yan ay basa-basa, ako hindi mo ako mapapatakbo ng gano'n. Kinakapak ko muna. Pero ito dry, kapit na kapit sa gulong yan. Wag lang sa mga rural areas o sa mga remote area na daan, hindi siya highway, ay talagang madulas. Nandun ang mga black ice, yung mga nanigas na. Kanina nagpala ako, Diyos ko po, ewan, nabalahaw yung forklift ko sa labas, putsa. Minsan inihipan-hipan ko ng bahagya yung aking kamay kasi sobrang lamig talaga. At pag sobrang lamig, sumasakit ang ulo. Yan. Ganun na naman. Natapos na naman ang araw natin. Puno ng kabuluhan, puno ng trabaho, puno ng ibalbalan. Alam nyo kasi magandang ano nga pala, ayos din pala yung live ko na ginawa ko. Kaso yun nga lang, mga puro kwentuhan natin, may puro ganun eh. Ba't kaya ganun? Mas maraming nagdudot-dot kapag kay yun ang pinag-uusapan. May mga green-minded. Diba? Kita nyo yung mga yan. Paano ka pa mabubuhay yan? Lalakad ka nga lang, patay ka na dyan eh. 5 minutes, you're dead. 5 minutes nga lang eh. Pag wala kang tamang kasuotan, maglalakad ka dyan. Patay ka. Pero yung sino mo noong unang panahon, paano sila nabubuhay ng gano'n? Yun din ang tanong ko nung nandun ako sa Middle East, sa Saudi nun. Ang init, di ba? Mga disyerto. Minsan naiisip ko, sabi ko, paano kaya sila nabuhay unang panahon? Sobrang init niyan. Paano sila? Kaya nga sila walang ligo-ligo. Dito naman wala rin ligo-ligo. Bakit? Sobrang lamig. Doon sa Middle East, sa sobrang init na tubig, sobrang ano nila, kasi hirap ang tubig sila, no? Wala rin sila ligo-ligo, kaya amoy kambing sila, amoy hayop, kaya ganun. Imagine yun yan, no? Kaya dito tinan mo, kaya pag pumunta ka yun, no? Galing naman nun. Kaya kung pupunta ka sa
sa mga museum, nandun yung mga kasuotan nila noong unang panahon. Paano sila nag-survive. Galing. Mga puro ano lang talaga. Mga puro balat ng ng hayop. Tapos yung sa balat ng beaver, ang ano pala niyan, ang kapal pala ng ng beaver. Balahibo. Pang winter talaga siya. Tapos yan ang mga kinakain nila, beaver din. Kinakatay nila yung beaver. Nasaan na yung tipaklong na yun? Hayop na tinapaklong na yun. Bilis tumakbo. Kita niyo yun? Sports car na yun. Parang ano na. Ayan, dito na tayo mga kaparke, di ba? Kaya malapit na yung bahay namin. Pero sa totoo lang, 30 minutes pagka mabagal-bagal ang takbo mo, 30 minutes. Ang ano mo talaga tatakbuhin mo papunta doon sa work. Ayan, kita niyo yung forest na yan. O, ayan. Yan lang yung forest namin dito. Liit lang. Kasi nasa syudad nga kami. Kaya wala talagang forest dito. Ang forest ay nandun sa Lake Louise. Yan, punta doon. Yan yung mga kapal na kagubatan. Talaga. Ang wildlife talaga nandun. Yan yung forest namin. Mini forest. Maliliit lang na kahoy nga dyan. Pero ang gagaling ng mga kahoy na yan, akala mo patay lahat eh. Yung pala natutulog lang pala. Akala mo yung computer lang yung natutulog eh. O di kaya yung mga hayop natutulog. Yung pala yung mga din. Yung mga kahoy na yan, natutulog lang din sila. Nagpapahinga lang sila. Then pagdating ng summer, ay nabubuhay lang din sila. Yan, tinan mo, patay sila lahat. Imagine mo yan. Patay sila lahat. Di pagdating sa summer, sa spring, yung tag-ulanan nila dito, ay nabubuhay na sila. Ayan. Hopefully sana no, yung traffic, yung sa atin, yung mga sa daan, sana may pagbabago pa kaya. Tanong ko nga lang sa inyo, kayo kaya naniniwala ba kayo magbabago pa yung sistema sa atin na yan, kagaya nito sa daan, sa traffic? Paano magiging maayos at magiging ano ba tawag nito, yung driving nila, yung makaiwas sa disgrasya masyado, alam mo yun? Kasi minsan daming nadadamay sa atin, nadidisgrasya lang dahil sa dito talaga, napakahigpit talaga ng mga pangyayari, lalo na kapag nakadisgrasya ka. Lalo na yung pag-inom pagka nagda-drive ka, na nag-iinom. Yan talagang isa sa pinaka dito. Sa summer, lagi may nakalagay na yan dito. Na don't drink and drive. Laging paalala yan. Kaya pagka nahuli ka talaga na iinom ka, nagda-drive ka, talagang katakot-takot ang kaso mo. Suspended ang license mo. Tapos mag-aral ka ulit, retraining ka ulit, tapos ka ulit, driving ulit, driving lesson ka ulit, back to zero pa. Tapos ang taas na ng insurance mo, wala na pag-asa, magbabas ka na lang pag talaga hindi ka makakakuha ng mga
Timpuhan lang kasi yan pagka yung parating na yung ano. Kasi dito puro nasa apps. Nasa apps mo na sa cellphone mo kung anong oras darating bus. Di tsaka ka ngayon lalabas. Iba sa bahay lang. Yan. Nasa apps na lahat sa amin dito. Tapos yun, di ka maliligaw kasi kakaroon ka rin ng GPS. Ayan, yan ang magandang driving ano ngayon sa driving school or di kaya mag road test ka. Ayan, winter maganda kasi daming bigay na kumbaga palugit o pa ano na okay lang yan muna kasi madulas, alam mo yun. Ayan, dito kahit na winter kasi bihira lang yung ano, disgrasya lang sa winter, yun lang yan. Nadulas, nagritso, compilation, accident, mga ganun. Ganun lang sila. Aksidente. Pero yung araw-araw talaga, wala. Lahat naman kasi maingat eh. Lahat alam nilang ginagawa nila eh. Yan, kita nyo yung mga tumatawid. Ayan, kita nyo, naka red light yan. Kahit wala pang red light yan, pag may tatawid yan, ito talaga lahat mga sakyan eh. Yan, ganun, di mo mamadaliin. Yan, gaganon pa, mag-warning, ano pa, bibigay pa sa'yo ng busina, bubusinahan ka pa. Ikaw na nga itong naglalakad, bubusinahan ka pa. Ano mangyayari yun? Di ko maintindihan. Ano kaya ang mindset ng sa atin? Bakit kaya nagaganon? Dahil siguro nasanay sila dahil siga-siga, palagay ko. So walang sumisita. Ngayon kung siga ka kasi walang ano sa'yo, ganon, pinapayaran nila yung pasiga-siga, palagay ko lang. Yan, lalo na dito school zone. Yan, mga bata na yan, nasa school zone ka, subukang mong mabilis tumakbo dyan. Ayuwan ko na lang. Lalo na school zone dito, grabe. Malupit ang ano dito pag school zone. Wag na wag nilang gagawin talagang anuhan. Yan, dito may pedestrian yan. Titingnan nila kung may patawid. Pag may patawid yan, malayo pa yan, hinto nito sakyan. Takot talaga mga sakyan dito sa pedestrian. Yan talaga ang pinakaano nila dito. Takot ang sasakyan sa pedestrian. Dahil kung di ka takot, walang mangyayari sa'yo dito. Hindi itong bansang dapat mong puntahan, Pilipinas. Hindi naman siguro takot. Ang ibig sabihin lang yan ay respeto. Respeto sa batas, kung ano yung ini-implement sa gobyerno. Yan. Kung ikaw ay citizen ka or di kaya residente ka dito, o dito ka nakakano, so ibig sabihin kailangan dapat abiding citizen ka. Good abiding citizen ka talaga. Ina-abide mo yung lahat ng rules and regulation nila base sa ano kala nila. Yan. Hopefully sana ganun. Kasi tingnan mo kahit anong klase pang batas ang ano mo diyan, ipasa, kung wala ang implementation ay wala naman, hindi naman nila sinusunod, wala din mangyari. Walang respect kasi nga easy lang, hindi na nila tama yun. Hindi na nila na gano'n na talaga yan sa atin. Puro gano'n na lang. Ayan, bayaran lang natin yan. Gano'n. Dito kasi wala kang kumbaga yung ugali natin na pwede namang bayaran nyo, pwede namang, may kakilala ko si Captain Barbel. Kilala ko si Wonder Woman. Puntahan natin. Pagpasama pa yan. Ganon sa atin mga kickback, mga ganon. Pag may mga ganyan kakakilala, madali lang sa iyo yung easy lang. Kumpadrino. Ganon yan, kumpadrino. Dito hindi. Punta ka sa bus nga wala nga kapera-pera yung bus Wala ka mahu-hold up. Ano hold up mo?
Hindi naman tumatanggap ng pera dito. Ang ano dito, puro ano. Yan ang kagandahan. Ayan, dito na tayo mga kaparikoy. Easy lang yun. Ayan. Ayan. Ayan, so ayan, ganyan. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.